Hello, aking kaibigan. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Ikaw ba'y maraming suliranin? Ikaw ba'y maraming pinoproblema sa buhay? Marami ka bang dalahin sa buhay na mabigat sa iyong damdamin? Na wala kang mapagsabihan? Andyan ang ating Panginoon. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Ilapit mo yan sa ating Panginoon, kaibigan, upang gumaan ang iyong kalooban. Andyan siya. Naghihintay lamang ng kalabit natin, ng tawag mo, kaibigan. Lumapit ka sa Kanya. Idulog mo sa Kanya ang iyong mga nararamdaman. Ilapit mo sa Kanya ang iyong hirap. At aakapin Kanya, hindi Kanya pababayaan, kaibigan. Mahal ka ng ating Panginoon. Alam nyo, dito kasi sa ibabaw ng daigdig na ito, marami tayong hirap na daraanan. Marami mga obstacle in life na talaga namang napakahirap. Lahat tayo nagkakaroon ng mga suliranin, ng mga problema, kaibigan. Subalit hindi ka nag-iisa dahil andyan siya, nakahandang umalalay sa iyo. Aakayin ka niya sa tamang landas, kaibigan. Gaano mang kabigat ang iyong dinadala, gaano mang kabigat ang iyong suliranin, ang iyong problema, lagi mong isipin na mahal ka ng ating Panginoon. Mahal ka ng ating Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Naghihintay lamang siya pang ikaw ay lumapit, kaibigan. Kaya tara na, halika, kaibigan. Ilapit natin yan sa ating Panginoon. Gaano mang kabigat ang iyong mga suliranin, ang mga pagsubok na yan na iyong dinadaanan, mawawala ang lahat ng yan kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Kasi andyan siya, nakamasid lamang sa atin. Lagi mong tatandaan yan, kaibigan. Mahal ka ng Diyos. The Lord will never forsake you. The Lord will never leave you. Tayo ang nangiiwan sa Kanya. Tayo ang minsan madalas na nakakalimot. Lalo na kung tayo ay nasa kasaganaan, nasa mabuting kalagayan. Naalala lamang natin siya kapag tayo naghihirap na, kapag tayo may marami ng mga problema, marami ng mga suliranin. Kasi dito sa mundo talagang ganito ang magiging buhay natin sa mundo. Kasi hindi naman ito ang ating magiging tirahan. Hindi naman dito tayo uuwi. Lahat tayo aalis dito. This is not our permanent place. We are temporary. We are alien in this world, mga kaibigan. Kaya kalimutan natin yan. Pabayaan natin yan kung gaano mang kabigat yung problema mo na yan. Basta't ilapit mo, andyan ang ating Panginoon. Lahat ng yan ay Kanyang hawiin sa iyo. Lahat ay papayapain sa iyo, sa iyong kalooban, kaibigan. Kaya huwag mong kalilimutan na mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Alam nyo kasi, mga kaibigan, iba na ang ating panahon ngayon. Nakakalimutan na ng mga tao ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Wala na yung tawag na love. Andyan yung mga magulang at mga anak, nagpapatayan na, nag-aaway, nagbabangayan, kung ano-ano, magkakapatid, mga magkamag-anak, magkakaibigan, nagkakasira-sira dahil iba na nga ang lakad ng ating mundo, iba na nga ang takbo ng ating daigdig. Hindi nyo napapansin? Ang ends of times, ang mga signs nariyan na, mga kaibigan. Nadating na po, mga kaibigan. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kung ako sa inyo, mga kaibigan, baguhin na natin ang ating mga sarili bago pa maging huli ang lahat. Kasi iba na nga. Bumabalik na ang Sodom at Gomorrah, mga kaibigan. Nagsasama na ang lalaki sa lalaki. Kapwa kasarian, nagsasama na. Babae sa babae. Ano na ang mayayari sa daigdig pag ganyan, mga kaibigan? Hindi ba yan ang gawain ng Sodom at Gomorrah? Ang kapwa, lalaki sa lalaki at babae sa babae nagsasama na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito ay napakalaking kasalanan, karumal-dumal na kasalanan. Kaya bago pa maging huli ang lahat, magbago tayo, lumapit tayo sa ating Panginoon, nariyan lang siya, mga kaibigan. Kasi talagang ends of times are coming, getting closer. Kaya lagi natin panghawakan ang Isaiah 41:10 na do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya huwag tayong matakot dahil itataas tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Kaya mga kaibigan, bago maging huli, magbago na tayo, magising na tayo.
Kung tayo may maraming suliranin, kung tayo may maraming problema, kung tayo may ihikaw sa buhay, kung minsan wala na tayong iluluto kinabukasan, idalangin lamang natin yan sa Panginoon, magugulat ka may darating na biyaya. Kasi sabi nga, ang mga ibon hindi nga naghahasik ng magtanim o maghanap buhay, pero pinapakain ng ating Panginoon. Tayo pa kaya na kanyang nilikha? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, mga kaibigan. Kasi kung ikaw man ay may iniisip na magpakamatay dahil hindi mo na kaya ang buhay, huwag mo gagawin yan, kaibigan, dahil sabi nga, life is short. Kaya huwag mo nang paikliin palalo. Kasi maikli lamang ang ating buhay dito sa daigdig. Pinakamatagal na 60, 70, 80. Napakaswerte kung umabot ka ng 100. Kaya, gaano mang kabigat yan, kaibigan, ilapit mo lang sa ating Panginoon dahil hindi kanya pababayaan. Mamahalin tayo, aakapin tayo. Isa puso mo siya. Dahil dito sa mundo, ganun talaga ang kalakaran. Marami sa akin nga, sa sarili ko, ang dami kong naging karanasan sa buhay, mga kaibigan. Nagkaroon ako ng ganito, nagkaroon ako ng ganyan. Nawala ang lahat, bumalik ang lahat, nawala muli ang lahat. Subalit hindi ako sumuko. Ang akala kong anong katapusan ko na, katapusan na ng daigdig ko. Pero hindi. Dahil talagang andyan ang Diyos. Lagi niya akong inaalalayan, lagi niya akong ginagabayan, hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinababayaan. Gaano ang kahirap ang dinaanan kong pagsubok dito sa mundong ito. Hindi ako sumuko dahil alam ko, hindi niya ako pababayaan. Kasi iniwanan ka man ng iyong mga kaibigan, iniwanan ka man ng iyong mga kapatid, mga kamag-anak, gagawa at gagawa ang ating Panginoon. Meron siyang uutusan ng mga tao upang lumapit sa iyo, mahalin ka, ibigay ang mga pangangailangan mo, ibigay ang mga hinahanap mo, ibigay ang mga hinihingi mo. Kung ikaw ay taos-pusong hihingi ng tawad sa Kanya, kung ikaw ay taos-pusong magbabago, kung ikaw ay taos-pusong lalakad sa tamang daan, sa tamang landas. Kaya lagi lang pakikinggan tayo ng ating Panginoon, mga kaibigan. Mag-pray ka lang, magdasal ka lang, sa puso mo siya, aakapin ka niya, ang lahat ng yan ay papayapain niya, ang lahat ng yan ay kakalimutan ng Panginoon ang kung gaano mang kabigat ang ating mga naging kasalanan, dahil tayo ay kanyang lilinisin, tayo kanyang huhugasan. Dahil tulad nung sinabi ko, ako naging makasalanan din, naging marumi din ako, naging marami din ako kasalanan. Pinagsisihan ko na ang lahat at inilapit ko sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, huwag kang malungkot, huwag kang malumbay, dahil mahal ka ng ating Panginoon. Kung ano man ang iyong mga suliranin, sa puso mo alisin mo at ibigay mo yan sa ating Panginoon at siya na po ang bahala. At kung tayo man ay magkaroon ng mga kaaway, tayo man ay nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan sa ating kapwa, magpatawaran na po tayo dahil ang buhay ay napakaiksi. Bago man lang pumikit ang ating mga mata, dapat wala tayong kalaban, wala tayong sama ng loob, wala tayong kaaway. Napakasarap ang magpatawad, mga kaibigan, kasi ang buhay napakabilis. In just a blink of an eye, lahat nagbabago. In just a blink of an eye, bigla kang magkakasakit. In just a blink of an eye, ang lakas-lakas mo, biglang naglaho ang iyong kalakasan. In just a blink of an eye, ayun, nawala ang iyong lahat ng kayamanan, pati kaibigan. Kasi ang mga tao kung minsan, parang langgam. Kung may asukal, andyan ang mga langgam. Pero once nawala ka ng tamis, iiwan ka. Subalit ang Panginoon, hindi ganon, mga kaibigan. Hindi ganon, kaibigan. Hindi kanya iiwan. Gaano ka mang kahirap, gaano ka mang makasalanan, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan dahil mahal tayo, pakikinggan tayo, mahal tayo ng ating Panginoon. Lagi mong tandaan, love, faith, and hope, yan ang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Pag-ibig, pananampalataya, pananalig, pag-asa. Andyan lagi ang Diyos. Kaya huwag tayong makakalimot. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Sa puso mo lamang siya. At ang lahat ng yan ay magkakaroon ng pagbabago. Muli, maraming salamat. God bless everyone.